Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap baguhin ang kinasanayan, pero mas mahirap ang tumandang walang pinagkatandaan. Habang buhay lamang tayong magsisisi dahil hindi na natin pwedeng balikan at itama ang nakaraan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang pinagsisihan sa buhay? Merong idiom sa Ingles na tinatawag na old habits die hard. Ibig sabihin may ugali tayo na mahirap nang alisin o baguhin gaano man natin pilitin at gustuhin. Nag-uugat yon sa ating kabataan at nadadala hanggang sa pagtanda natin. Yun kasing eksaktong pinagdaraanan ng letter sender natin for today na si B-Boy. Wala sa unahan o sa gitna ang pagsisisi. Palagi itong nasa huli. Pero sino ba naman sa atin ang pinanganak na walang kapintasan? Lahat tayo ay may kakulangan at may hindi magagandang kaugalian. Pero araw-araw ay pwede tayong magdesisyong palaguin ang ating sarili tungo sa ikabubuti natin at tuluyang magbagong buhay. Gusto mo na bang makarelate sa pinagdaraanan ni B-Boy? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ano nga ba ang kwalifikasyon para masabing ang isang lalaki ay mama's boy? Yung masyado mapagmahal sa kanyang ina? Yung masunurin kay mommy? O yung tingin kay nanay ay reyna na kailangang hingin ang approval sa lahat ng desisyon sa buhay? Parang queen mother ika nga, laging nagtatago sa saya ni inay. Natanong ko po kasi dahil malaki ang kaugnayan ng mama ko sa kwentong nais kong ibahagi sa programa ninyo. Pero bago ang lahat ay pabati po muna ng isang magandang araw ng Sabado sa mga kabarangay natin na katulad kong taga-subaybay ng Barangay Love Stories. Ako po si Bernardo, taga Quezon City. 46 years old at may tangkad na 5'7". Pero sa kabila ng astig kong pangalan at laki kong lalaki ay kilala ako sa palayaw kong B-Boy o pinaigsing Baby Boy. Bunso ako sa 3 magkakapatid at dahil kaisa-isang lalaki, ako raw po ang Baby Boy sa pamilya namin. Si nanay rin po ang nagbigay ng alias na kinasanayan ko na lamang habang lumalaki. Karaniwan lang po ang pamilya namin, Papa Dudut. Hindi kami mayaman pero hindi rin masasabing mahirap dahil nakapagpundar naman ng bahay ang mga magulang namin. Kahit paano ay naibibigay naman ni nanay at tatay ang mga pangangailangan naming magkakapatid. Kapag may extra, may panluho pa. Kung ilalarawan ko ang mga magulang namin ay masasabi kong tahimik ang tatay ko. Masipag din siya sa pagtatrabaho samantalang butihing may bahay naman si nanay. Pero tulad ng mga tipikal na ina, mabunganga ang nanay ko lalo na kapag nagsisermon. Lagi siyang naglilitanya ng kung ano-anong bagay bago ibigay ang gusto namin. Sa kabila ng lahat ay hindi kami naghihinanakit sa nanay namin dahil alam naming may kasamang pagmamahal ang mga daldal niya. Habang tumatanda ako ay si nanay lamang po ang pirming umiintindi sa akin. Aaminin ko na may pagkatamad ako at mahinang dumiskarte sa buhay. Sa katunayan ay hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sinabi ko sa kanila ni tatay na gusto ko nang magtrabaho. Kaso noong nasubukan ko na ay parang ayaw ko na po. 20 anyos na ako noon pero daig ko pa ang batang musmos kung tulungan at alalayan ng nanay ko.
Anak ng tinapa, Biboy! Tulo pa laway mong lintik ka! Aray ko naman po, Nay! Aray ko naman po nainayang kita dyan eh. Bakit po ba kasi nangahampas? Kita niyong natutulog pa yung tao eh. Yun ang dahilan ko, ba't kita hinampas? May kwarto ka naman, ba't siya ka natutulog? Dito na po ako inabot ng antok eh. At bakit? Teka, ang baho mo! Amoy alak ka pang mukong ka! Oh, Nay! Nay, wag po! Makawag po, kala mo naman inaano kita? Masakit kasi kayo manghampas. Kulang pa ka yan? Sandali, may pasok ka ngayon sa trabaho, di ba? Opo. Ano pa ginagawa mo ritong ugok ka? Tingnan mo yung oras, late ka na. Baka mapagalitan ka na naman ng bisor mo doon. Di ba nung nakaraan kwento mo, sang katutak na sermon inabot mo kasi late ka? Tinatamad po kasi akong pumasok ngayon, Nay. Aray ko! Sige, isa pa? Isa pang batok? Masakit na po, tama na. Pambihira naman oh. May hangover na nga yung tao tapos binabatukan niyo pa ako. Babatukan talaga kita dahil dyan sa katwiran mong bulok. Tama ba yung narinig ko? Tinatamad kang pumasok sa trabaho bago ka pa lang doon? Wala ka pang isang buwan doon, Nak. Bakit tinatamad ka na? Paulit-ulit na lang kasi yung ginagawa namin. Nagsasawa na ako. Tsaka hindi ako gusto nung ilang katrabaho ko doon. Nayayabangan daw sila sa akin wala nga akong ginagawa. Pero may pagkamayabang ka naman talaga, anak. Nay naman napaka-supportive niyo talaga kahit kailan. Ay nako, totoo naman kasi Pero bakit ka ba kasi ganyan? Anong bakit ako ganito? Naluto na ba ng alak yung utak mo? Tinatanong kita kung bakit ganyan ugali mo, B-boy. Bakit imbis na maging masipag ka sa pagpasok mo sa trabaho, napakakupad mo? Ano na lang mangyayari sa'yo kinatagalan kung hindi mo babaguhin yung katamaran mo? Hindi ko alam, Nay. Tsaka matagal pa naman yun. Naku, babatukan ulit kita Hala sige, maligo ka na at magbihis. Bakit po? Malamang papasok ka sa trabaho mo. Oh, ayoko nga po sabi. Wala po akong pamasahe. Problema ba yun? Meron ako, papahiramin kita. Tinatamad nga po ako. Tapos masakit pa ulo ko. Baka lalo po akong hindi makapag-concentrate sa trabaho. Sesermonan lang ako ng amo ko. Hindi naman kasi kasalanan ng amo mo kung masakit yung ulo mo. Kasalanan mo yan kasi nag-inom ka may pasok ka kinabukasan. Kundi ka ba naman loko-loko? Nako! B-boy, anak naman. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Akala ko magsisipag ka na nitong nagkaroon ka ng trabaho pero parang lumala pa yung katamaran mo. Sinusubukan ko naman po magsipag. Kaso nakakatamad. Ewan ko ba? Nakakapagod din kasi yung trabaho ko dun. Dami-daming customer na maaarte. Kung umasta, akala mo, binili na nila yung pagkatao mo. Kung di lang bawal makipag-away sa mga reklamador na customer, baka… Aray ko! Nay naman! Nakakarami na kayo Kung hindi batok, hampas naman. Tama na po! Naku, B-boy, kanino ka ba nagmana? Hindi naman batugan tatay nyo. Mas lalong hindi ako tamad, nak. Kaya laking pagtataka ko, ba't ka ganyan Naririnig mo bang mga sinasabi mo? Yung mga reklamo mo sa buhay? Kasi kung oo, sana kilabutan ka. Sana maiisip mo na merong iba dyan, sobra-sobra yung pagpapasalamat na meron silang trabaho. Tapos, ikaw na meron nga. Walang iba kundi umangal. Hindi niyo po naiintindihan kasi wala kayo sa posisyon ko. Ay, anong hindi ko naiintindihan? Hoy, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Alam ko na yung mga hirap na sinasabi mo kasi napagdaanan ko na yan. Kumpara sa hirap mo, wala pa yan sa kalingkingan ko noong araw. Saka, kalalaki mong tao. Ako tong babae sa ating dalawa pero bakit parang mas matapang pa yata ako kaysa sa'yo? Bakit mas malakas pa loob ko kaysa sa'yo, ha? Ay, sandali. Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Sabi niyo maligo na ako at magbihis. Eto na nga po, gagawin ko na. Kesa naman pumirmi ako rito sa bahay tapos maghapon niyo lang akong sesermonan. Mas gugustuhin ko na lang pumasok sa trabaho kahit nakakatamad. Kahit kailan talaga napakasutil mo talagang bata ka. Hindi na po ako bata. 20 years old na po ako. Oo, pero para ka pa rin isip bata. Hala, sige. Bilisan mo na maligo para mawala na yung amats mo. Kayo ba, Nay, naligo na? Ha? Hindi pa. Bakit? Maligo na rin kayo pagkatapos ko. Baka sakaling mabawasan yung panenermon nyo. Kakarindin na kasi. Buwisit ka talaga.
Nung tumungtong ako sa 18 anyos, nagkasakit at namatay po ang tatay namin, Papa Dudut. Tapos nagtayo ng sari-sari store si nanay na unti-unti niyang pinalago. Yun po ang bumuhay sa amin sa paglipas ng ilang taon. Napagtapos po ng pagtitindahan ni nanay ang dalawa kong nakakatandang kapatid sa kolehiyo. Samantalang ako ay nagsabi na gusto ko na lang tumulong sa kanya sa pagtatrabaho. Bali-salitan po kaming tumatao at nagtitinda sa tindahan niya. Bago ako nagpaalam na gusto kong magtrabaho sa labas. Wala namang kaso yon sa nanay ko dahil gusto rin niya akong matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya lang ay hindi naman niya sinabi na nakakatamad pala kapag namasukan ka na sa labas at meron ka ng ibang amo. Kumbagay hindi ko na namalayang nagagawa yung mga bagay na ginagawa ko noong nagbabantay pa ako sa tindahan ni nanay. Bukod doon ay naliliitan po ako sa sweldo ko kahit na wala pa naman akong pamilya ng mga panahon na yon. Nag-aabot ako kay nanay pero pagkalipas ng ilang araw ay magrereklamo na ako sa kanya. Nawala na akong pera. Yun po ang pangunahing dahilan kaya hindi ako nakakapasok sa trabaho. Wala kasi akong pamasahe o pambili ng pagkain kaya binibigyan na lamang ako ni nanay ng pang-budget ko. Hindi na po ako nahihiya. Tinatanggap ko na kahit may kasamang sermon. Papa Dudut, meron po akong girlfriend, si Levi, na mas matanda sa akin ng 3 taon. Sa kanya ko rin po nasasabi ang mga hinaing ko sa buhay at sa trabaho kapag sawa na si nanay sa paulit-ulit kong reklamo. Mabait po si Levi, mahaba ang pasensya at kabaligtaran ko dahil nuknukan po siya ng sipag lalo na sa pagtatrabaho. Sarap talaga nitong pepperoni pizza. Parang kaya kong ubusin tong isang buo. Uy, magdahan-dahan ka naman, D-boy. Nguyain mo rin yung kinakain mo, mamaya mabulunan ka. Hindi ko kasi mapigilan. Alam mo namang paborito ko tong pizza, Bibi. Buti na lang dito tayo nag-date. Ay, may magagawa ba ako? Ako na walang hilig sa pizza pero akong kailangan magbayad sa mga kinain mo. Parang unfair naman yata. Sorry na. Wala kasi akong trabaho ngayon. Kaya wala rin akong perang pang-date. Ayaw mo naman dun sa bahay na lang. Libre na soft drink sa tinapay galing sa tindahan ni nanay. Ay nako. Teka, ano ulit yung sinabi mo? Wala kang trabaho? Tumpak! Ba't parang masaya ka pa? Oo, kasi nakakatamad na dun sa huli kong pinasukan. Tapos lagi pa akong pinag-iinitan ng bisor ko kasi late raw ako pumapasok at kukupad-kupad daw ako sa trabaho. Ibig sabihin tinanggal ka nila? Hindi. Binigyan pa lang ako ng written memo pero ako na yung kusang umalis. Ano ka mo? Kakahiya naman sa kanila eh. Pengi pa ako isang pirasong pizza. Ay, teka. Bakit di ka kumakain? Ayaw mo ba nitong pizza? Sinabi ko namang hindi ako kumakain yan, di ba? Sige, bahala ka. Ubusin ko na to lahat ha. Gutom kasi talaga ako. Tapos tagal-tagal na simula nung huling beses akong nakakain ito. Grabe. Ibang klase ka rin ano? Sa itsura mo parang hindi ka nag-aalala na nawalan ka ng trabaho. Mukha ka pang masaya. Masaya naman talaga ako kasi ayoko nang pumasok sa trabahong yun. Nakakapagod, nakakatamad. Doon na lang ako kay nanay. Tutulong na lang ako sa tindahan niya. Talaga lang ha? Parang nasabi sa akin ng nanay mo na hindi ka rin naman niya maaasahang tumulong sa tindahan niyo. Tanghali ka na raw nagigising tapos kukupad-kupad ka pa. Doon pa lang daw sa pagbubuhat ng mga case ng soft drinks kinakatamaran mo na. Grabe naman si nanay. Kung makapagsalita siya parang hindi niya ako anak. Stress lang sa'yo ang nanay mo. Kung ako rin naman ang nanay mo baka sinipa na kita palabas ng bahay. Sobra ka naman. Buti hindi ikaw nanay ko. Ay, Bibi, wala ka bang pangarap sa buhay? Siyempre meron. Meron bang tao na walang pangarap sa buhay? Lahat naman yata meron. Sige nga kung meron, ano yun? Kita mo na. Niloloko mo lang yata ako eh. Niloloko na agad? Hindi ba pwedeng tinatamad lang akong isipin pero meron talaga akong mga pangarap? Pati ba naman yun kinakatamaran mo rin?
World peace. Pangarap ko yan para sa ating lahat. Pangarap ko rin naman yan, pero yung tinatanong ko, pangarap mo sa buhay. Para sa sarili, ganun. Bakit mo ba kasi biglang tinanong yan? Ay, gusto ko lang malaman kasi baka hindi na tayo pareho ng pangarap. Bibi naman, pinapakaba mo ko. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Gusto ko nang magka-baby tayo, B-boy. Yun ang pangarap ko sa buhay. Ha? Baby? Anak? Malamang. Gusto ko nang maging nanay. Ikaw ba, ayaw mo bang magka-baby na tayo? Hindi naman sa ayaw, pero… Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi na tayo pareho ng pangarap sa buhay. Ayaw mo nang magkapamilya tayo. Gusto ko syempre, pero… Pero ano? Hindi pa ako handa, Bibi. 20 years old pa lang ako. Pero 23 na ako. Yung nanay ko nung araw pinagbubuntis na ako nung 22 pa lang siya. Saka ano bang sinasabi mo na hindi ka pa handa? Kung gusto mo talagang magkapamilya tayo, dapat handa ka anytime. Siguro may ibang babae ka na, no? Ha? Wala. Saan naman galing yan? Kung wala, bakit ayaw mo pang magka-baby tayo? Hindi mo na ba ako mahal? Anong hindi mahal? Mahal na mahal kaya kita. Kinakabahan lang ako kasi bata pa tayo. Hindi na tayo bata. Nasa tamang edad na tayo. Bibi naman eh. Basta. Kung ayaw mo, hindi ko magbayad ng kinain mo. Tapos maghiwalay na tayo. Wala namang ganyanan. Uy, Bibi! Freelance graphic artist po ang girlfriend kong si Lebby Papadudut. Nagkakilala kami sa isang bar sa may Examiner Street sa Quezon City. Nung minsan akong sumama sa gimmick ng tropa ko. Hindi ko makakalimutan yung buwan noon kasi malamig at papalapit na ang Pasko. Buwan ng Disyembre po yun at kasama ni Lebby ang kaibigan niyang babae habang umiinom sa parehong bar na kinakaroonan namin. Tapos nakisali kami sa table nila. Simula noon ay lagi na po namin silang kasama ng best friend niya sa mga gala namin, Papadudut. Natatandaan ko na isang beses ay nagplano kaming tumambay sa bahay ng kababata ko na nasa Antipolo. Siyempre kasama po si Lebby at ang kaibigan niya. Tapos ay doon na po kami nag-kiss at naging mag-on. Basta bigla na lang nangyari yon. Kahit ako ay hindi ko kayang ipaliwanag. Simula noon ay hindi na kami mapaghiwalay ni Lebby Papadudut. Mahal na mahal ko po siya hanggang umabot sa punto na pinupuslit ko na siya sa bahay namin at nagkukulong kami sa kwarto. Tapos umuwi lang siya bago magising ang nanay ko. Pero syempre nahuli kami ni nanay kaya sangkatutak na sermon ang natanggap namin sa kanya. Hindi naman po siya tutol sa relasyon namin pero sana raw nagsabi kami ng maayos para hindi na namin kailangang pumuslit. Daig pa raw kasi namin ang mga kawatan. Simula noon ay naging legal na po kami sa bahay. Sa pinto na dumadaan si Lebby at hindi na sa bintana kaya naman lalo akong naging masaya, Papadudut. Papadudut, pinagbigyan ko po si Lebby sa desisyon niyang mag-baby na kami kahit na ayaw ko pa sana. Mahal ko naman po ang girlfriend ko pero nagpapakatotoo lamang po ako noong sabihin kong hindi pa ako handang magkaanak. Siguro ay natakot lamang ako na iwanan niya kaya binuntis ko na po siya, Papadudut. Masaya naman ako at excited noong nag-positive ang pregnancy test ni Lebby dahil sa wakas ay magiging tatay na ako. Natuwa naman po si nanay nang sabihin namin sa kanya na magiging lola na siya. Kaya lang ay aminado ako na hindi madali at naging masela ng unang 3 buwan ng pagbubuntis ni Lebby dahil hindi makapit ang baby sa tiyan niya. Panay kami noon pa doktor at malaki din ang nagastos namin sa pagpapacheck up. Pero kinatagalan. Naging okay naman ang lahat. Kaso may mga gabi na nagsisisi po ako na sinusunod ko ang gusto ni Lebby na mag-baby na kami, Papadudut. Nakakapagod po pala yung responsibilidad kahit na hindi pa naman lumalabas yung magiging anak namin.
Nandyan yung kailangan kong alagaan ng 24 oras si Levy kasi baka may mangyaring masama sa kanya at sa baby namin. Tapos challenging din yung mga unusual cravings niya na kung saan saang lupalop ko pa ng barangay namin hinanap. Kaso yung pinakamalala niyang gustong kainin ay yung lupa sa paso ng kapitbahay namin, laundry detergent, butil ng bigas at kape. Siyempre na-stress lamang akong pigilan at libangin siya para makalimutan niya ang mga yon. Natapos din naman po ang paghihirap ko nang ipinanganak na ni Levy ang baby girl namin na pinangalanan naming Mutya. Kaso ilang buwan matapos manganak ni Levy ay doon pa lamang magsisimula ang kalbaryo ko at sunod-sunod na pagsubok sa aming relasyon. Puwisit naman talaga oh. Ako tong kakasisaryan lang, ako pa tong kailangan magwalis ng bahay. Naturingang may kasama ka nga pero ang tamad naman. Puwisit talaga. Ay, kung labag sa loob mong magwalis, di wag kang magwalis. Wow ha? Kung hindi ako magwawalis, sino magwawalis? Sige nga. Ako! Iwanan mo dyan, wawalisin ko yan. Dami mo pang satsat, ingay-ingay. Ganun ha? Aray! Libby, ano ba? Bakit mo kayo hinampas ng walis? Nak naman ang teteng oh! Hilig mo kasi mag-joke pero hindi naman nakakatawa. Nakakainis lang. Parang daig mo pa yung bulag. Kasi hindi mo naman nakikita yung mga kalat sa sahig nyo. Dinadaan-daanan mo nga lang tapos sasabihin mong wawalisin mo? Parang ilang pirasong kalat lang sa sahig nagkakaganyan ka na? Sa akin mo na naman yata binubunton init ng ulo mo eh. Ano bang problema mo ha? Ha! Ibang klase ka? Nakuha mo pa talagang magtanong ng ganyan? Pagod na ako, B-boy. Kanina pa ako nag-aalaga sa baby natin. Imbis na tutulog na sana kasi puyat ako sa trabaho ko. Pero hindi ko magawa kasi wala naman akong maaasahang tulong sa'yo. Anong walang maaasahang tulong? Ako na nag-aalaga sa anak natin nung nagkatrabaho ka. Ngayon na nga lang ako nakapagpahinga, sinisita mo pa ako. Parang hindi ka naman yata patas. Lugi ako. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ano pa yung hindi patas? Lugi ka pa sa lagay na yan? Aba, nakakalimutan mo na ba na ako ang nagpapasok ng pera para may pangkain tayo at panggatas ng baby natin, B-boy? Tapos sasabihan mo pa akong hindi patas? O sige, ikaw, sabihin mo dali anong ginagawa mo? Wala kang ang pambili ng diaper ng baby natin. Ako lahat. Lintik ka? Ako lahat ng sumasagot sa mga gastusin natin at ibang pangangailangan. Tapos ikaw pa malulugi? Kapal din ang apog mo. Ba't bigla ka namang nanunumbat dyan? Paano hindi ako manunumbat? Kung makapagsalita ka parang hindi mo nakikita hirap ko. Puro na lang yung pagod mong mahalaga sa'yo. Kung tutuusin, ako yung mas maraming ginagawa kaysa sa'yo. Nagpapahinga lang ako at nanonood ng TV bago ka dumating at manermon, Libby. Hindi mo naman sinabi na malaki na palang kasalanan yung pagpapahinga ko. Kung makapagsalita ka, akala mo napakawalang silbi kong tao ah. Sige, sabihin natin ikaw nga yung nagpapasok ng pera sa pamilya natin. Pero rumaraket-raket din naman ako, di ba? May naiaabot din ako sa'yo pag may kinita ako. Naalala mo yung nakaraang araw? Ako bumili ng gatas ng anak natin. Binilhan pa nga kita noon ng damit. Kasi panay parinig mo sa akin na puro na luma mga damit mo. Kahit hindi mo naman madalas suotin yung ibang binili ko. Responsibilidad mo yun bilang tatay. Kaya wag mong isumbat sa akin. Dapat nga ikaw ang nagtatrabaho at hindi ako. Heto na naman po tayo. Heto na naman talaga tayo. Tanong lang tanong lang. Hindi ka ba nagsasawa na ipamukha sa akin na wala akong matinong trabaho? Na hindi ako regular na nakakapag-abot sa'yo ng sweldo? Kasi kung hindi ka nagsasawa, ako sawang-sawa na. Para kang sirang plaka, paulit-ulit na lang. Sinong may sabi sa'yo na magsasawa ako? Kasi kahit tawagin mo pa akong sirang plaka, uulit-ulitin ko talagang kakatalak sa'yo para matanim dyan sa kokote mo na panahon na para maghanap ka ng regular na trabaho. Hindi yung kontento ka na lang ng pa-extra-extra mo. Wala kang ang benefits dyan. Paano pag may nangyaring masama sa'yo? Di dagdag gastos ko pa at sakit sa ulo. Pasensya ka na kung hindi ako kasing talino mo. Pasensya ka na kung wala akong natutulong sa'yo. Hoy! Hindi mo ako madadaan ng pagganyan-ganyan mo kasi style mo bulok. Sa kakapal din ang mukha mo, no? Sa tono mo parang ikaw pa tong kawawang-kawawa. Kumusta naman ako?
Kung gusto mong humingi ng pasensya, wag sa akin. Doon sa anak mo. Kasi meron siyang batugan at mahinang dumiskarteng ama. Sumusobra ka na sa mga sinasabi mo sa akin ha? Pumreno ka naman, kundi… Ano? Sige, anong gagawin mo? Sasaktan mo ko? Sige, subukan mo lang kung ayaw mong ipabarangay kitang ungas ka. Kapal neto. Siya na nga yung tamad. Siya pang may ganang manakit. Makasingit lang sa inyong dalawa ha. Dinig na dinig hanggang dun sa tindahan ko yung ingay nyo. Nag-aaway na naman ba kayo? Nay, yang anak nyo kasi. Nay, wala akong ginagawa. Nananahimik ako rito, siya tong maingay. Bigla-bigla na lang nagsisermon, wala naman kami sa simbahan. May dahilan ako kaya ako nagagalit sa'yo. Sabihin mo, sa akin mo lang talaga binubunton yung galit mo. Pwede bang manahimik na kayo? Mag-usap kayo ng maayos. Kasi nakakahiya sa mga kapitbahay natin. Tapos natutulog pa yung anak nyo. Magigising yun sa ingay nyong dalawa eh. Si Biboy po ang pagsabihan ninyo, Nay. Ako talaga kahit ikaw tong talakera? Sumusobra ka na talaga? Nay, oo! Mga lintik talaga kayo kahit kailan. Hay nako Papa Dudut. Kung hindi lang talaga nanay ng anak ko itong si Levy ay baka nilayasan ko na siya dahil sa talak niya. Para siyang sinanay kong manermon. Nakakairita. Pakiramdam ko ay napakawalang silbi kong tao porke wala akong trabaho. Kung makapagsalita si Levy akala mo siya lamang ang naghihirap kulang-kulang din naman ang tulong ko para lamang asikasuhin sila ng baby namin. Saka masipag naman po ako sa bahay. Hindi ko sila pinabayaan kaso pensyonadong pulpul pa rin ang tingin niya sa akin. Nakakababa ng pagkalalaki. Dahil mas gugustuhin ko na lamang napilitin ang sarili ko na mangamuhan kesa tiisin ang pagbubunganga ni Levy. Napilitan po akong maghanap ng trabaho Papa Dudut. Pahirapan pa nga kasi marami na akong pinasahan ng biodata pero walang tumatanggap sa akin. Meron namang sinasabing tatawagan na lamang ako. Pero dahil desidido akong takasan ang ingay ng live-in partner ko, hindi po ako sumuko sa pag-apply. Si nanay po ang nagbibigay sa akin ng pamasahe at pangkain dahil walang-wala talaga akong pera. At kahit may kasama yung sermon ay sobrang nagpapasalamat ako dahil may nanay akong maaasahan sa oras ng pangangailangan. Doon ko po napag-isip-isip na mas kakayanin kong mabuhay ng kasama si nanay kesa si Levy. Hindi nagtagal ay maswerte ako nakapasok bilang bagger sa isang grocery store na rekomenda ni Nanay Papa Dudut. Tinulungan na rin kasi niya akong maghanap ng trabaho dahil nahihinaan siya sa diskarte ko. Akala ko ay doon magsisimulang magbago yung tingin ko sa buhay. Yun bang masisipagan na akong kumayod at pumasok sa araw-araw dahil may anak na akong kailangang sustentuhan. Pero hindi pa rin yun naging ganon kadali Papa Dudut. Sa totoo lang, tamad na tamad akong bumangon sa umaga para pumasok sa trabaho kaya umabot lamang ako ng 2 buwan sa nasabing grocery store na pinagtrabahuhan ko. Bago ako natanggal dahil pala absent ako. Alam ko sa puso ko na kailangan ko magtrabaho pero ayaw makisama ng utak ko, Papa Dudut. Aba, tirik na tirik yung araw sa labas pero natutulog pa rin ang mahal na hari. Nakakahiya naman pong gisingin. Bibi naman eh. Aga-aga, sungit-sungit mo. Sinong hindi magsusungit, Aber? Tanghali na. Nakaluto na ako ng almusal natin. Napaliguan ko na yung anak natin. Nakapagbanlaw na ako ng mga labahan na iniwan mo sa banyo tapos ikaw ano? Kundi pa ako pumasok sa kwarto, malamang naglalaway ka pa sa punda ng una natin. Dami mo namang sinabi. Eto na nga, gising na ako. Ang punto ko rito, bakit ngayon ka lang bumangon? Anong oras na, Biboy? Daig mo pa ang senyorito umasta. Masakit ulo ko eh. Ayun, natulog na lang ulit ako. Kala ko kasi mawawala pag tinulog ko. Kaso parang lalo pa yatang sumakit. Nung nakaraan, inireklamo mo na yung sakit ng ulo mo, di ba?
Tapos ngayon masakit uli. Baka naman gawa-gawa mo lang yan para hindi ka gumising ng maaga. Para ka naman baliw, Libby. Hindi ko gagawin yun, no? Hindi ako mag-iimbento para lang makatakas sa mga gawain ko rito sa bahay. Hindi raw. Eh di ba ganyan-ganyan yung mga excuses mo sa trabaho mo noon pag tinatamad kang pumasok? Kunwari masakit ang ulo, nag-LBM, masakit ngipin. Kulang na lang sabihin mo naghihingalo ka eh. Bakit kaya imbis na sermonan mo ko, kuha mo na lang ako ng gamot? Ayos ka rin ah. Ginawa mo pa akong yaya mo? Wala nang gamot dito. Grabe, hindi ko na kaya. Sakit ulo ko, Bibi. Nako, ang arte. Nakakairita. Pa-check up mo na kaya. Baka may cancer ka na sa utak. Lagi na lang masakit ulo mo, pabunot mo na kaya. Kala mo laging nakikipagbiruan eh. Ay, si nanay na lang pakitawag. Ha? Ano namang kinalaman ng nanay mo rito? Baka may gamot sa tindahan ni nanay. Manghihingi ako sa kanya. Kasi ayaw mo ako tulungan eh. Tapos sinisermonan mo pa ako. Lalong lumalala sakit ng ulo ko sa'yo. Kapal mo ah. Kasalanan ko pa ngayon? Hindi naman sa ganon, pero ikaw kasi. Sinisisi mo pa talaga ako eh. Alam mo, hindi ka lang maarte at tamad. Mamas boy ka rin. Kaunting kibot, kaunting sakit, puro. Tawagin mo si Nanay Bibi, hindi ko na kaya. Nasaan si Nanay? Baka pwede tayong manghiram kay Nanay at kung ano-ano pa. Wala ka na bang hiya sa katawan? Bakit naman ako mahihiya? Nanay ko yun. Nanay mo nga pero ako yung nahihiya para sa'yo. Ang tanda-tanda mo na, Biboy. Pinaalala ko lang sa'yo ha. Hindi ka na musmus na bata para laging intindihin ng nanay mo. May sarili ka na ngang anak eh. Tapos kumakaasta ka? Daig mo pa ang baby natin sa pagiging isip bata? Nasasabi mo lang yan kasi wala kang nanay na katulad ng nanay ko. At least, hindi ako katulad mo. Independent ako. Kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya kong gamutin ang sarili ko nang hindi umaasa o humihingi ng tulong sa nanay o tatay ko. Yan dapat yung matutunan mo eh. Yung maging independent. Paano pag di ko talaga kaya? Tapos hindi ako pwedeng humingi ng tulong kay nanay? Paano ko gagaling? Sige nga. Ako yung hingan mo ng tulong kasi partner mo ko. Ako yung nanay ng anak mo. At tayo yung magkasama sa buhay. Hindi yung puro ka nanay. Bakit si nanay ba ang asawa mo? Hindi naman, di ba? Nagtatampo ka ba kasi mas hinihingi ko tulong ng nanay ko kaysa sa'yo? Sino nagtatampo? Siyempre hindi. Bakit naman ako magtatampo? Kaya nga nagtatanong ako kasi pansin ko grabe yung galit mo. Hoy, linawin ko lang na hindi ako galit. Sinasabi ko lang ang totoo. Alin ba totoo dun? Yun! Lahat yun! Ano, ipapaulit mo pa sa akin yung mga sinabi ko? Eh di wag kung ayaw mo. Hindi ko lang kasi maintindihan pinuputok ng butsi mo. Kung hindi ka galit, bakit ganyan tono mo? Nanay ko naman yung hinihingan ko ng tulong ah. Tsaka baka nakakalimutan mo. Nagsasabi ako sa'yo, pero lagi ka namang galit. Eh di kay nanay na lang, at least kahit may sermon ako sa kanya, tinutulungan niya pa rin ako. Hindi katulad mo. Partner daw. Nanay daw ng anak ko. Sinasabi na nga ba, mamas boy ka. Ganyan yung ugali nung tao na ayaw na sinisita yung kamalian nila. Sobrang defensive masyado. Hindi ako defensive. Nagsasabi lang ako ng totoo. Libby, B-boy. Malayo pa lang dinig ko ng ingay niyo ah. Ano ba problema niyo? Nay, tong anak niyo kasi eh. Anong ako? Wala ba akong ginagawa, Nay? Huwag kayo maniwala dyan kay Libby. Ginawa mo pa akong sinungaling ha? Ikaw naman kasi talaga yung unang nagalit. Ano ba kasing nangyayari? Nagising po kasi ako na masakit ang ulo. Nangihingi ako ng gamot kay Libby. Kaso wala na nga nabigay na gamot. May sermon pa ako. Tuloy lalo lang pong sumakit ulo ko. Sinong di sasakit ang ulo? Tanghaling tapat na nay, naglalaway pa sa higaan tong anak nyo. Daig pa yung doon kung umasta eh. Kayo nga na nanay niya ang aga-aga nyo bumabangon. Tapos ako wala pa akong tulog. Eh kaya naman pala mainit ulo nitong si Libby, wala pang tulog, B-boy. Ikaw naman, Libby. Huwag mo naman ugaliing talakan yung anak ko. Pwede mo siya pagsabihan, sige. Pero huwag mong araw-arawin na sesermonan. Ako lang na nanay niya may karapatan na gawin yon. Tama si nanay. Di na ako bata para pagalitan mo araw-araw. Di raw bata. Eh mas isip bata ka pa sa anak natin. Sa pagkakaalam ko, isa lang ang anak ko.
Pero ngayon naging 2 na kasi dumagdag ka pa. Maiwan ko na nga kayo. Oy, Libby! Saan pupunta yung babaeng yun? Diyan lang yun malamang. Kasi ikaw, kasalanan mo rin. Oh, bakit naman po napunta sa akin ang sisi? Batugang ka kasi. Makupad. Wala kang mararating sa buhay pag ganyan ka. Masakit nga ulo ko, Nay. Kung makapagsalita si Leby, akala mo naman ay wala siyang nanay. Yun po yung tampo ko sa kanya, Papa Dudut. Ayoko kasi sa lahat yung sinasabihan na Mama's Boy kasi hindi naman bagay sa pangalan kong Bernardo. Tapos ang laki-laki ko pang tao. Kaya lang aaminin kong may punto rin naman ang live-in partner ko. Dala na siguro ng pagiging bunso ng pamilya at spoiled ni nanay simula pagkabata. Inaasa ko na po sa kanya ang lahat. Ultimo, kaliit-liitang desisyon ko sa buhay at kahit na noong meron na akong anak. Pero nang kapwa mahimasmasa na kami ni Leby, ay nag-usap din po kami ng maayos, Papa Dudut. Yun bang walang sigawan at walang nagagalit. Doon na nga po inamin sa akin ng live-in partner ko na nakakaramdam siya ng insecurity kay nanay dahil sa pagiging palaas ako rito. Na tipong dapat sa aming 2 na lamang ay nilalapit ko pa kay nanay. Hindi ko mapigilang mahiya sa sarili ko kasi tama naman siya na Mama's boy ako. Sa totoo lang ay masaya naman pong kasama si Leby lalo na kapag hindi kami nag-aaway. Kaya ko nga siya nagustuhan at minahal. Bukod doon ay siya ang nanay ng anak namin. Wala rin siya at may sense kausap. Pero syempre hindi naman araw-araw ay Valentine's Day o masaya. May mga araw na daig pa namin ang nasa World War II. Kung magbangayan at mag-away tungkol sa pera. Nagsisigawan kami, nagmumurahan at minsang batuhan ng gamit. May mga basag na kung ano-ano sa sahig ng kwarto namin, Papa Dudut. At nagkalat din ang mga punda na natanggal na sa unan. Ganun yata talaga ang buhay may asawa. Ang tiyaga rin sa akin ni Leby. Pinakikisamahan niya pa rin ako kahit na marami na siyang dahilan para hiwalayan ako, Papa Dudut. Sa kabila ng paulit-ulit kong pagkakatanggal sa trabaho dahil sa paulit-ulit na kadahilanan, katamaran at madalas na pag-a-absent, ay gusto ko pa rin pong makatulong sa pamilya ko. Lumalaki na kasi ang anak namin ni Leby at nadagdagan na rin ang pangangailangan niya. Kaya nga nang minsan ko yung sabihin sa kinakasama ko ay sinimulan na niya akong tulungang maghanap ng mapapasukan. Sa katunayan, si Leby ang nakakita ng bakanting posisyon sa classified ads ng isang dyaryo kaya pinilit niya akong mag-apply doon. Bali service crew po sa isang Italian restaurant ang posisyon ko, Papa Dudut. Kaya lang sa una lamang ako magaling kasi bawat araw na nagdaan ay patamad ako ng patamad sa trabaho ko. Ewan ko ba, wala talaga akong kagana-ganang gumising ng umaga para pumasok. Tuloy ay madalas na nagagalit sa akin ang mga kasamahan ko at amo ko dahil sa pagiging makupad ko sa trabaho. Pinipilit ko namang maging masipag pero tinatamad talaga ako, Papa Dudut. Alam ko tatay na ako. Dapat mas ganado na akong magtrabaho. Pero siguro hindi pa naman talaga ako handang magkaanak. Isang palaboy at tambay pa rin ang isipan ko. Mahal ko naman po ang mag-iina ko. Kasi pamilya ko sila pero sana naiintindihan din ni Leby na hindi ko ginustong magka-baby kaagad. Alam naman niya yon dahil sinabi ko na sa kanya noong una pa lamang. Sa aming dalawa ay siya tong mapilit kaya dapat siya talaga ang magpasensya. Biboy anak, kumusta na apo ko? Nasa kwarto po. Himbing nga ng tulog eh. Ako po nagpadede sa kanya. Naks naman, ganyan nga. Masaya ako nakikitang inaalagaan mong mabuti ang baby niyo ni Libby. Sigurado akong magiging papa's girl yung apo kong yun. Syempre po. Ako ba naman lagi nakikita kada gigising at bago matulog? Malamang sa ulo niya ng mukha ako. Maiba tayo. Nakita ko si Libby umalis kanina. Bumalik na ba siya? Hindi pa po.
Ganun ba? Saan ba siya nagpunta? Ay, ewan ko, Nay. Hindi naman nagsabi. Hindi rin nagre-reply sa text ko. Sinisin lang din ako sa messenger. Huhulaan ko, ha? Nag-away na naman ba kayo? Paano niyo po nalaman? Tanong ko, sagutin mo. Huwag yung ako tinatanong mo. Nanay naman, di mabiro. Pero opo, nag-away kami ni Libby kagabi. Tungkol na naman ba saan yon? Maliit na bagay lang naman po. Pero uminit yung diskusyon hanggang nagkasagutan tapos nagkabatuhan ng gamit. Kaya pala may narinig na naman akong kalabog sa kwarto nyo. Buti hindi tinamaan si Baby kasi kayong dalawa tatamaan sa akin. Malayo naman po si Baby, don't worry. Anak, kahit naiinis ako dyan kay Libby kasi lagi kanyang inaaway, alam mo, may punto naman yung asawa mo. Nung nakaraan, nakita ko na lang yun umiiyak dun sa kusina. Nung tinanong ko kung paano, wala lang daw pero sabi ko, hindi ako naniniwala sa kanya kaya inamin din niya na napapagod na siya. Wala rin naman akong masabi sa sipag ng batang yun pagdating sa pagtatrabaho tapos iniintindi niya rin kayo ng anak niyo. Masipag din naman po ako, Nay. Lalo na sa baby namin. Kumpara kay Libby, mas gamay ko pag-aalaga sa anak namin at mas mahaba pasensya ko kaysa sa kanya. Tapos masipag din ako sa mga gawaing bahay. Kaso ang problema sa akin, tamad ako magtrabaho sa labas. Yun nga anak, naturingan na ikaw yung padre de pamilya. Ibig sabihin, ikaw dapat bumubuhay sa mag-ina mo. May mga mag-asawa naman po na babae yung nagtatrabaho. Lalo na kung mas malaki kita nila kaysa sa mga asawa nilang lalaki, di ba? Kapag nagtatrabaho ako, kulang na kulang pa po yung sweldo ko. Laging mas malaki pa rin yung kita ni Libby kaysa sa akin. Kaya madalas nawawalan ako ng gana. Pakiramdam ko naaapakan yung pride ko. Pride mo pa talaga yung naaapakan matagal mo ng problema yung pagiging tamad mong pumasok sa trabaho mo. Diba? Wala pa kayong anak nun ni Libby, ganyan ka na. Biboy naman. Hindi habang buhay ako para suportahan at alalayan ka lalo na paggipit ka at kailangan mo ng pera. Tumatanda rin naman ako. Baka bukas makalawa kunin ako ng Diyos. Nay, wag niyo pong sabihin yan. Hindi pa po ako handa na iwan niyo. Tsaka diba, nangako kayo na hihintayin niyo pa lumaki si Baby kasi sasamahan niyo pa siya maglaro sa park. Yun po yung lagi nating ginagawa nung bata ako. Natatandaan mo pa pala yun? Hindi ko po yun makakalimutan kasi yun po yung pinakamasasayang araw sa buhay ko, lalo na pagkasama ko kayo. Kaya wag po muna kayong mawawala, Nay. Mahihirapan po ako. Kailangan ko pa po kayo. Hindi ko naman hawak ang buhay ko. Tanging Panginoon lang yung makakapagsabi kung hanggang kailan ako mananatili sa mundong ito. Kaya nga sa abot ng makakaya ko, gusto ko maiwan ko kayong nasa mabuting estado ng mga kapatid mo. Ayos na yung dalawa mong ate. Ikaw na lang talagang problema ko. Nanay naman eh. Hindi ka na ba talaga magbabago, anak? Hindi ka pwedeng tumanda ng paurong-oy. Sinusubukan ko naman po pero hindi naman ganun kadali lahat. Baka naman panahon na para dagdagan mo yung effort mo. Doblehin mo yung sikap mo para mas umasenso ka sa buhay. Huwag kang makontento na ganito lang ginagawa mo. Magkaroon ka ng pangarap. Kahit para na lang sa anak mo kung wala kang pangarap sa sarili mo. Sa ganung paraan, gaganahan ka. Mas magkakaroon ka ng inspirasyon na magsika para matupad anumang pangarap na yun. Sana nga po, Nay, mangyari na yun. Sana gumising na lang ako isang umaga tapos ibang tao na ako. Yung hindi na ako si Biboy tatamad-tamad. Aray ko! Nay! Bakit niyo po ako binatukan? Akala mo ba kasi ganun kadali lahat? Ano ulit yun? Gigising ka na lang isang umaga tapos masipag ka na? Hindi ka natatamad-tamad? Ay, hoy Biboy, walang ganon. Kailangan araw-gabi mong pinagsisikapan at pinaghihirapan yung katuparan ng mga pangarap mo sa buhay. Hindi yung palagi kang ganyan. Aasa kung kailan susumpungin ng sipag. Walang ganon, oy. Hindi magkakatotoo ang isang bagay kung patuloy mo na lang hihilingin. Huwag kang puro salita. Lakipan mo rin ang sipag at tiyaga sa paggawa. Naiintindihan ko naman po si nanay at nagpapasalamat ako kasi nandyan siya para magpayo at magsabi sa akin ng mga dapat kong gawin. Kahit na matanda na ako ay gusto ko pa rin na nasa tabi ko si nanay
para mas gumaan ang pagdadala ko sa buhay. Yun po ang dahilan kaya hindi kami bumubukod ni Levi. Baka mas masiraan ako ng ulo pag siya lamang ang kasama ko sa iisang bubong. Tapos magbubungangaan pa kami pag nag-aaway. Siguro mas gugustuhin ko na lamang maglayas at matulog sa kalye kesa talakan niya ng talakan. Sa kabilang banda ay kumpiyansa naman ako na kung sakaling mawalan ako ng hanap buhay ay nandyan naman si Levi para saluhin ako at ang pangangailangan namin, Papa Dudut. Malakas kasi ang kitaan sa pagiging freelancer niya kesa sa sinasahod ko sa mga pinapasukan ko. Nang mapansin niya na wala akong patutunguhan dahil sa katamaran kong pumasok, nagkasundo kami na siya na lamang ang magtatrabaho at ako ang tatao sa bahay at mag-aalaga sa anak namin. Proud naman akong sabihin na mahusay ako pagdating sa bagay na yon, Papa Dudut. Masipag ako sa bahay, kabaligtaran ni Levi na may pagkatamad. Malimit nga siyang nasisita ni nanay kasi parang hindi raw siya babae. Siyempre ako yung laging pinupuri ni nanay at kulang na lamang ay sabitan niya ako ng medalyang ginto dahil sa kasipagan ko. Sa katunayan ay tumagal na lamang po ng 5 taon ang setup namin yon ni Levi. Hanggang sa muli na naman siyang mag-alboroto na parang bulkan. Bibi, tingnan mo, may bagong flavor ng pizza yung paborito nating kainan. Grabe, tagal ko na din nakakakain ng pizza. Medyo naglalaway na ako. Asong ulol ka ba? Bakit ka naglalaway? Bibi naman, ibig sabihin natatakam ako rito sa pizza. Bibi, sweldo mo naman di ba? Pwede bang manlibre ka? Sige na. Hoy, yung pera ko pang-budget na natin hanggang sa susunod na sweldo ko. Alam mo namang freelancer lang ako. Wala akong inaasahang sahod kada kinsenas at katapusan. Alam ko naman yun, pero malaki naman yung kinita mo. Di ba binida mo pa nga sa akin na galante yung kliyente mo? Sige na, parang magkano lang naman yung pizza, nagdadamot ka pa. Ano ka mo? Ako? Nagdadamot? Oh, teka, hindi ganun yung ibig kong sabihin. May iba ka pa bang ibig sabihin? Kasi kung meron pa, sige, sabihin mo na. Libby, hindi mo kailangan sumigaw. Baka marinig tayo ng anak natin, nakakahiya. Aba, marunong ka palang mahiya? Ano kung marinig ng anak natin? Ayaw mo nun? Malalaman na naman niya kung gaano ka walang kwenta yung tatay niya. Ano bang problema mo? Ikaw yung problema ko, B-boy. Ha? Anong ako? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Nagpapabili lang ako ng pizza kasi nagugutom ako. Masama ba yun? Hindi, pero may patago ka bang pera sa akin? Wala, diba? Saka nagugutom ka kamo at gusto mo niyang lintik na pizza na yan. Di magtrabaho ka para may pera kang pambili sa mga gusto mong kainin. Hindi yung ultimo cravings mo. Sa akin mo laging inaasa. Para ka namang sirang plaka. Pagtatalunan na naman ba natin to? At bakit hindi? Baka nakakalimutan mo. 5 taon ka ng taong bahay, B-boy. Ako yung nagkakandakuba para magtrabaho. Tapos ikaw panay pasarap lang dito sa bahay? Ikaw nga yung nagtatrabaho. Pero lilinawin ko lang na hindi ako puro pasarap dito sa bahay. Baka nakakalimutan mo na masipag ako sa mga gawaing bahay. Ultimo pag-aasikaso sa anak natin, ginagawa ko. Di ba dapat bilang babae trabaho mo yun? At bilang lalaki, ikaw dapat yung nagbabanat ng buto sa labas para sa amin ng anak mo. Sawang-sawa na ako na palaging ako na lang, B-boy. Baka akala mo porke hindi ko madalas sabihin sa'yo, hindi ako napapagod. Pwes, para sa kaalaman mong damukol ka, pagod na ako. Sa loob ba naman ng 5 taon, hindi man lang pumasok sa kukote mo na maghanap ng trabaho para nakakapagpahinga ako rito sa bahay natin. Kasi kung hindi pumasok yan sa isip mo, aba, ang kapal ng mukha mong habang buhay magpakargo sa akin. Sandali, ano bang pinagsasabi mo? Baka nakakalimutan mo, Libby, na may kasunduan tayo. Di ba sabi mo, ako yung mag-alaga sa anak natin? Ikaw yung magtatrabaho? Yun nga yung ginagawa ko. Ako rin yung nagluluto, naglalaba at naglilinis dito sa bahay. Kakain ka na lang. Tapos isusuot mo na lang ng malinis yung mga damit mo. Ano bang nirereklamo mo? Bobo ka ba talaga o ano? Hindi ka makaramdam? Pagod na sabi ako. Panahon na siguro para ikaw naman yung magbanat ng buto. At ako naman ang maging taong bahay.
Sumusobra ka na. Plano mo yatang maging house husband habang buhay. Kapal ng apog mo. Kung pagod ka, edi magpahinga ka. Matulog ka doon. Itapat mo pa sa'yo yung electric fan. Buksan mo pa yung aircon para lumamig man lang yung ulo mo. Visit naman, Libby eh. Dami-daming problema ng Pilipinas, dinadagdagan mo pa. Aray ko! Bakit mo naman ako binatukan? Tinatanong mo pa talaga? Napakapiloso mong hunghang ka. Sabi mo pagod ka. Edi magpahinga ka, tapos. Dami mo pang sinasabi, nakakaturete ka. Oo. Mga hampas ka pa talaga. Isusumbong kita kay nanay. Kahit kailan napakamamas boy mo. Tanda-tanda mo na nagtatago ka pa rin sa saya ng nanay mo. Masisiraan ako ng ulo sa iyong lalaki ka. Napilitan na naman po akong maghanap ng trabaho kahit na parang hindi na po ako sanay makipag-usap sa ibang tao, Papa Dudut. Ikaw ba naman natenga at naging house husband, bigla kong nakalimutang mga muhan. Kaya nga asar na asar ako kay Lebby kasi akala ko ay panghabang buhay na akong taong bahay. Kaso'y nagpasaring na naman siya at nagsabing gusto niya akong magtrabaho. Kaya kesa naman buwisitin niya ako araw-araw ng sermon ay namasukan na nga ulit ako. Bumalik po ako sa dati kong pinagtrabahuhang pizza parlor, Papa Dudut. At nakipag-usap sa kaibigan kong may-ari noon na bigyan ako ng second chance. Mabuti na lamang dahil pumayag siya kaya nagsikap po ako na magkaroon ng magandang impression sa kaibigan kong yon para hindi na niya ako tanggalin. Simula nang magkatrabaho ako ay kumalma na parang maamong tupa si Lebby. At para bang mapupunit ang mukha niya sa lapad ng kanyang ngiti sa tuwing nag-aabot ako ng sweldo sa kanya. Masaya naman ako kasi nakakadagdag pogi points pag nakakapag-provide ako para sa pamilya ko. At mas lalo ako naging inspired sa trabaho nang makilala ko si Sheila. Naging magkaibigan kami at di kalaunan ay naging close kami, Papa Dudut. Kaso natukso ako at nagkasala kay Lebby nang magustuhan ko ang dapat sanang katrabaho ko lamang, Papa Dudut. Maganda po si Sheila, Papa Dudut, sexy, makinis ang balat, may mapupulang labi at magagandang pares ng mga mata. Artistahin din siya kaya naman hindi katakataka na mahumaling ako sa kanya. Bukod doon ay malumanay din siyang magsalita at nakikinig sa mga kwento ko at mahusay magpayo. Malayong malayo siya kay Lebby kaya mabilis po akong natukso at napagtaksilang ko siya. Na-inlove po ako kay Sheila at nagkaroon ng patagong relasyon sa kanya, Papa Dudut. Pero maingat pa rin po ako dahil matinig si Lebby. Mabilis siyang makaramdam. Tumatama nga siya minsan sa number games dahil napapanaginipan niya ang numerong dapat niyang tayaan. Ganon siya katinig kaya alerto ako lagi, Papa Dudut. Kaya lang kahit na anong ingat ko ay wala pa ring lihim na hindi nabubunyag. Duda na pala sa akin si Lebby kaya ginawa niya ang lahat para malaman kung may babae ako. Lingid sa kalaman ko na isa-isa na niyang ini-interview ang mga kasamahan ko sa trabaho hanggang sa may nakapagsabi sa kanya tungkol sa relasyon namin ni Sheila. Galit na galit po si Lebby, Papa Dudut. Kulang na lamang ay balatan ako ng buhay sa tindi ng selos niya. Sangkatutak na mura din ang inabot ko sa kanya nung araw na nalaman niya ang katotohanan. At agad niyang sinumbat sa pagmumukha ko yon. Ang kapal ng mukha mo, palamunin ka! Ingat ka sa pagsasalita mo, Libby. Baka nakakalimutan mo, may trabaho na ako. Hindi mo na ako palamunin. Ganon? Kaya ba malakas na rin ang loob mong mambabae? Kung hindi ka ba naman isa't kalahating hunghang? May anak kang tao, B-boy! May pamilya ka na pero nangabit ka pa rin? Mahal ko si Sheila, Libby. Paano na lang kami ng anak mo? Paano na lang ako? Sige nga! Hindi ko alam, siguro maghiwalay na lang tayo kasi ayaw na rin kitang makasama. Kapal ng mukha mo! Sumusobra ka na ha? Kanina ka pa nananakit. Tingnan mo, may bukol na ako sa sapatos sa binato mo. Kulang pa nga yan dahil dapat sa'yo pinapadugo yung mukha. Pero makapal na yan. Kaya mahirap nang gawin yon. Yan!
Yan yung dahilan kaya hindi na kita gusto makasama hanggang pagtandaan natin. Masyado kang mapanakit at masakit magsalita. Akala mo ba hindi ako nasasaktan sa mga insulto mo? Durog na durog pagkalalaki ko sa'yo, alam mo ba yon? Totoo naman lahat yung mga sinabi ko sa'yo. Kaya bakit ka nasasaktan? Saka yun lang bang dahilan mo? Kaya ka ng babae? Ang sabihin mo, makati ka lang. Taksil. Walang isang salita kaya nagawa mo yung bagay na yan. Ipagpapalit mo kami ng anak mo sa babae ngayon palang dumating sa buhay mo? Iiwan mo kami para sumama sa kanya ngayon mo palang naman siya nakilala? Bakit? Dahil ba mas magaling siya sa kama kaysa sa akin? Pwede ba huwag kang bastos dyan? Ikaw yung bastos sa ating dalawa. Di ako na. Total, lagi namang ako yung may kasalanan. Sinong gusto mong sisihin ko? Yung nanay mo? Yung kapitbahay natin? Ikaw naman talaga yung may kasalanan sa atin. May kasalanan ka rin kaya huwag ka magmalinis. Kung ano man yung kasalanan na yon, sigurado naman akong mas malaki pa rin yung sayo. Baka nakakalimutan mo kung sino sa atin yung nagtiyaga at nagpakahirap magtrabaho nung mga panahon na tamad kang gampanan ng pagiging padre di pamilya mo, B-boy. Ako lang naman, di ba? Yan bang Sheila mo? Kayang gawin yung ginawa ko noon? Hindi, pero hindi naman siya katulad mo na nananakit at nangiinsulto sa akin. Oo, ikaw nga yung nandyan. Pero siya na yung mahal ko ngayon, Libby. Kaya tanggapin mo na lang. Total, hindi pa naman tayo kasal. Pwede ba tayo maghiwalay? Napakasama mong tao! Paano mo nasasabi yung bagay na yan ng diretso? Nang hindi kumukurap ang mata? Hindi ka man lang ba kinikilabutan? Hindi! Mas kikilabutan ako pag ikaw pa rin kasama ko, kahit si Sheila na yung mahal ko. Napakawalang iya mo, B-boy! Hindi ko akalain na magagawa mo to sa akin. Hindi ko akalain na pagmumukhain mo akong pangit at kaawa-awa. Ako yung nagtiis at nagtiyaga sa'yo. Pero ako ba pala tong iiwan at ipagpapalit mo? Nasaan ang konsensya mong baliw ka? Pwede ba huwag ka nga magdrama dyan? Bakit hindi mo nalang tanggapin na dito na tayo natatapos? Tapos mag-move on na lang tayo. Ganun lang yung kadali. Dami-dami mo namang sinasabi. Huwag ka mag-alala. Susuportahan ko pa rin naman anak natin. Hindi ko siya pababayaan. Magiging tatay pa rin ako sa kanya. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi kailangan ng anak ko ng tatay na katulad mo, B-boy. Kung gusto mong sumama sa Sheila na yon, pues, hindi mo na kami makikita ng anak mo. Hindi naman pwede yung ganon. Ako pa rin ang tatay ng bata. Huwag mo naman ipagkait sa akin yung anak natin, Libby. Sa lagay, ikaw lang ang may karapatang mag-demand? Kung sinabi mo yung gusto mong mangyari, sinasabi ko rin yung gusto kong mangyari. Alam mo namang napalapit na ako sa bata. Mas close pa nga kami kaysa sa inyo, di ba? Hindi ko kaya na mapalayo sa anak natin. Sana naisip mo yan bago ka ng babae. Hindi mo kayang mapalayo sa anak natin? Pero kaya mong sirain ang pamilya natin? Ayos ka rin ano? Nasaan bang utak mo? Nasa talampakan? Kasi kung oo, aba, patanggal mo na yung ulo mo kasi wala namang laman. Yun na yata ang pinakamatindi naming pag-aaway ni Lebby, Papa Dudut. Pero guilty ako dahil alam kong malaking kasalanan ang nagawa ko. Sa kabilang banda ay seryoso ako sa pagkagusto ko kay Sheila. Ayoko na kay Lebby, si Sheila na ang mahal ko. Kaya lang ay muli akong sinampal ng katotohanan matapos makarating sa kalaman ng nanay ko ang isyu namin ng kinakasama ko. Siyempre katulad ni Lebby pinagbabatukan at sinermonan pa ako ni nanay, Papa Dudut. Tinanggap ko na ang lahat ng mga sinabi niya dahil hindi ko naman siya kayang labanan. Akala ko ay tapos na ang pagwawala ni nanay pero nagkamali ako. Tinakot ni Lebby ang nanay ko na ilalayo sa amin ang anak ko kung hindi ko raw hihiwalayan si Sheila, Papa Dudut. Ayaw ni nanay mangyari yon dahil mahal na mahal niya ang kanyang apo. Kaya naman bigla-bigla siyang nag-decide na ipakasal kami ni Lebby. Ayoko pero mabilis niyang naayos ang lahat ng mga dokumentong kailangan. At dahil hindi ko siya kayang suwayin, kaya sinunod ko na lamang siya. Kahit labag yon sa kalooban ko. Ikinasal po ako kay Lebby nang hindi ko gusto. Katulad nung binuntis ko siya nang hindi pa ako handa. Pakiramdam ko ay pinagtutulungan nila ako nila nanay kaya naman nagalit ako sa kanila.
Lalo pa noong hindi nila ako hinayaang maging masaya sa piling ni Sheila. Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Pareho kaming sawing palad ni Sheila pero nangako pa rin ako sa kanya na magsasama kami kahit nakatali na ako kay Levi. Dahil siya ang mahal ko at siya ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda namin. Biboy, anak, hindi nyo na ba talaga maaayos ni Libby yung pagsasama nyo? Nay, kahit ilang beses niyo akong tanungin tungkol sa bagay na yan, hindi na po yung paulit-ulit kong isasagot. Pero bakit naman ganun? Sigurado ka na ba talaga na hindi mo na mahal ang asawa mo? Kasal kayo at may anak kayo. Kasal lang ako sa kanya sa papel, pero hindi ko na siya mahal, Nay. Tsaka kayo lang naman po yung may gusto magpakasal kami kahit na ayaw ko. Ilalayo ni Libby yung apo ko. Gusto mo bang mawalay sa'yo yung anak mo? Ayoko, pero hindi na nga po ako masaya kasama si Libby. Di niyo na ba ako mahal? Mahal kita at ayaw kitang mapasama. Gusto ko lang magkaroon ka ng buo at maayos na pamilya bago ko mawala sa mundong to. At yun sa katauhan ni Libby at ng anak niyo. Pero si Sheila po yung mahal ko, Nay. Mahirap po bang intindihin yun? Oo, kasi nito mo lang naman nakilala yung Sheila na yon pero handa ka ng talikuran at iwanan yung pamilya mo. Nag-iisip ka ba talaga, B-boy? Nag-iisip ako, Nay. Kaya nga natauhan ako na kay Sheila ako mas magiging masaya. Pero hindi na yun mangyayari dahil sa ginawa nyo. Alam nyo, kasalanan nyo talaga kung bakit miserable ako ngayon at hanggang sa pagtanda ko. Ano ka mo? Kasalanan ko pa ngayon? Kundi ka ba naman tinamaan ng lintik na bata ka? Totoo naman po sinasabi ko. Imbis na yung kaligayahan ko bilang anak nyo yung isipin nyo, yung kagustuhan nyo magkaroon ako ng buong pamilya yung inalala nyo. Kahit na alam nyong hindi na kami magiging okay ni Libby. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yun para mas piliin mo siya kaysa sa pamilya mo? Wala naman, pero mas masaya po ako kay Sheila, Nay. Sa una lang yung saya na sinasabi mo, pero hindi rin yan magtatagal. Sino kayo para masabi yung hinaharap? Manghuhula ba kayo? Nakikita nyo ba yung future? Hindi naman, di ba? Lahat ng bagay na nagsisimula sa masama, hindi nagtatagal, B-boy, tandaan mo yan. Balang araw, maiintindihan mo rin na nililigtas lang kita sa balik karma sa'yo ng kapalaran, kaya sana maiisip mo yung bagay na yun. Hindi po ako naniniwala sa sinasabi nyo, kasi para sa akin mas hindi ako magiging masaya pag nakisama pa ako kay Libby. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na hindi ko na siya mahal? Oo, minahal ko siya noon, pero iba na po ngayon. Kahit may anak pa kami, si Sheila pa rin yung pipiliin ko. Kahit nakasal kami ni Libby, hindi ko na siya magagawang mahalin kasi si Sheila na ang laman ng puso ko. Hindi pagmamahal ang tawag dyan, B-boy. Kung hindi, edi ano? Sige na, sabihin nyo. Total, alam nyo naman ang lahat, di ba? Nakikita nyo nga yung hinaharap eh. Alam nyo agad na maghihiwalay kami ni Sheila kahit na hindi pa naman kami nagsasama. Kasi kasalanan nyo. Kayo yung dahilan, kaya hindi na ako magiging masaya. Kapal ng mukha mong sisihin ako, B-boy. Alam mo ba na sa ginawa mong yan, hindi lang si Libby ang binastos mo. Pati ako na nanay mo, hindi mo na rin nirespeto. Nasaan yung kahihiyan mo? Pinangangalandakan mo sa amin na mas mahal mo yung kabit mo kaysa sa mag-ina mo. Tama ba yon? Kahit pagbali-baliktarin mo ang mundo, malaking kasalanan yung ginawa mo, B-boy. Wala namang pinanganak na hindi makasalanan, Nay. Kahit kayo sigurado may nagawa ring mali sa buhay nyo kasi wala sa ating perpekto. Kaya mas gugustuhin mo na lang na mabuhay sa kasalanan hanggang mamatay ka, ganun ba? Pangangatawanan mo na lang yung kamalian mo dahil sa sinasabi mong pag-ibig? Hindi pagmamahal tawag dyan! Bugso lang yan ng damdamin, B-boy! B-boy anak, makinig ka naman sa nanay. Diba, lagi ka namang nakikinig sa akin. Napakamasunurin mong anak simula pagkabata mo. Pero malaki na po ako ngayon, Nay. Kaya ko na po magdesisyon para sa sarili ko. Hindi ko na po kailangan ng tulong nyo. Sana lang hindi dumating yung araw na pagsisisihan mo yung mga desisyon mo sa buhay. Kasi pag nangyari yon, wala na ako sa mundong to para tulungan at payuhan ka pa. Hindi ko na rin po kakailanganin ng payo nyo. Kaya wag na po kayo mag-abala, Nay. Wag nyo na rin po akong pilitin na pag-isipan pa lahat. Kasi hindi na magbabago isip ko. Bakit kaya hindi na lang kayo maging masaya para sa akin? Kasi sa wakas, may paninindigan na yung anak nyo na noon lagi lang nakatago sa ilalim ng palda nyo.
Kung ayaw niyo ako suportahan bilang anak niyo, bahala kayo. Basta ako, hindi ko pagsisisihan anumang mangyari sa buhay ko. Buo na po ang desisyon ko ng mga panahon na yon na makipaghiwalay kay Leby para makisama kay Sheila. Hindi ko na kasi kayang sikmurain na kasama pa siya sa iisang bubong kahit sa batas ng tao at sa mata ng Diyos ay asawa ko siya. Para sa akin ay hindi ako magiging masaya pag pinilit ko pang mahalin ang babaeng hindi ko na kayang mahalin. Kung tatanungin niyo po ako kung sinusubukan ko ba, oo ang sagot ko, Papa Dudut. Sa katunayan ay nagkaroon pa nga kami ng ikalawang anak ni Leby pero hanggang doon na lamang yon. Na hindi na ibalik ng bagong baby namin yung init ng dati kong pagmamahal sa kanya kaya sa huli pinalaya na rin niya ako. Doon na kami nagsama ni Sheila kaya lang ay hindi rin po kami nagtagal dahil pinagpalit niya ako sa ibang lalaki, Papa Dudut. Durog na durog po ako sa mga panahon na yon. At pakiramdam ko ay kinarma na ako sa kasalanang nagawa ko. Tapos dumagdag pa yung ganti ng langit sa akin matapos mamatay ni nanay dahil sa kanyang karamdaman. Hindi na rin kami nagkabalikan ni Leby dahil ayaw na niyang makisama sa akin, Papa Dudut. At hanggang lumipas ang maraming taon. Lumaki na rin po ang mga anak namin, alam kong hindi pa rin niya ako napapatawad dahil sa ginawa ko. Sa kasalukuyan ay meron po akong bagong kinakasama. Wala kaming anak pero daig pa namin yung daga sa sobrang hirap ng buhay namin. Hindi kasi siya katulad ni Leby na madiskarte. Kung sa patamaran lang din ay parang mas tamad pa siya sa akin kaya nga sa edad kong ito ay nagkakanda kuba-kuba pa rin ako sa pag-i-extra sa trabaho. Hindi lang ako maregular dahil sakitin ako lalo na nung tumanda na, Papa Dudut. Madalas din kaming sumasala sa pagkain, mas hikahos pa kami sa mga hikahos. Ilang beses na kaming napuputulan ng kuryente at tubig. Gusto kong magnegosyo pero pakiramdam ko ay may kakambal akong kamalasan. Ang hina-hina ko at hindi ko mapigilang pagdudahan ng sarili ko, Papa Dudut. Kaya nga kapag wala na talaga akong malapitan, kinakapalan ko na ang mukha ko para humingi ng tulong sa panganay namin ni Leby. Mabuti na lamang dahil hindi madamot ang anak naming yon. Marami po akong pinagsisisihan sa buhay ko katulad ng bakit hindi ako nakinig noon sa nanay ko. Ngayong wala na siya para magpayo sa akin kaya pakiramdam ko ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang sulat ko and God bless po sa Barangay Love Stories at sana ay marami pa kayong ma-inspire na mga kabarangay natin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, B-Boy. Kung may kakayahan lang tayong bumalik sa nakaraan upang baguhin ang ating kapalaran, sana'y hindi na tayo nagsisi sa dulo. Pero imposibleng mangyari yon, kaya nga dapat na pinag-iisipan natin ang gusto ang mga desisyon natin sa buhay. Huwag tayong magpadalos-dalos at huwag nating pairalin ang ating emosyon. Sa ganung paraan ay hindi sana tayo magiging miserable. Mga kabarangay, makinig tayo sa mga matatanda kapag nagpapayo sila. Hindi dahil palagi silang tama kundi dahil mas marami na silang nagawang kamalian sa buhay nila. Kaya alam na nila kung paano ito maiiwasan ng iba. Kaya sana ay mapayuhan natin si B-Boy. Naniniwala naman ako na deserve nating maging masaya sa buhay na ito. Lalo na pag husto nating pinagsisisihan ang mga kasalanang nagawa natin. Oo, hindi na natin maibabalik ang lumipas. Pero pwede pa rin nating piliing itama ang kasalukuyan at hinaharap. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.